Makaraan ng ilang sandali, sa Meteorite Continent, direktang na-teleport ang ating bida at dumating ng harapan sa tapat ni Antares. Nang makita siya ni Antares, bahagya siyang nagtaka at tinanong kung bakit siya bumalik. Pagkarinig nito, ipinaliwanag ng bida ang lahat tungkol sa mga nangyari sa Meteorite Continent at sa loob ng Secret Realm. Sa sandaling marinig yun ni Antares, lubha siyang nagulantang at biglang sumigaw, "Teka, ano ang pangalan ng matandang nakilala mo sa Origin Secret Realm?" Nang makita ang ganitong reaksyon ni Antares, bahagyang naguluhan ng bida at sinabing Guifu ang pangalan nito, at nagtanong kung may mali ba. Pagkarinig ni Antares, seryosong-seryoso ang kanyang mukha habang bulong na naroon si Guifu sa assessment space at ang orihinal niyang pwesto ay doon. Dahil sa kakaibang kilos ni Antares, kinabahan ang bida at tinanong kung ano ang problema, at kung talaga bang nakakatakot si Guifu. Habang sinasabi ito, hindi mapigil ang isipin ng bida na kahit nung humarap si Antares sa Dragon God, hindi ito nagpakita ng ganitong pangamba. Tinitigan ni Antares ang bida ng may mabigat na ekspresyon at sinabing hindi nakakatakot si Guifu kundi malupit, at kung ikukumpara sa isa pang nakatagpo ng bida sa pavilion, walang kwenta si Guifu. Seryosong-seryoso ang kanyang tono nang ipagpatuloy niya ang pagsasalita. Sinabi niya sa bida na tandaan ang kanyang mga salita, huwag banggitin, huwag isipin, huwag itanong, dahil sa sandaling maisip o mabanggit ng bida ang anyo ng nilalang na iyon, sapat na iyon upang marinig ito ng nasabing nilalang. Habang sinasabi ito ni Antares, isang nakakatindig balahibong ekspresyon ang kumalat sa kanyang mukha, nang marinig ang kanyang mga salita at makita ang kanyang tingin. Sumagot ang bida na naiintindihan niya, at inulit sa kanyang isipan, huwag banggitin, huwag isipin, huwag itanong. Pagkatapos nito, kumalma si Antares at humiga muli sa lupa, at tahimik na sinabi sa bida na huwag nang pag-usapan ng Origin Secret Realm at ibang bagay na lang ang sabihin. Pumayag ang bida at nagbanggit ng ibang usapin, sinabing bago ito, pumunta siya sa Wind Thunder Continent upang supulan ang hari ng Thunder Tree. Sa sandaling banggitin ito ng bida, agad na tumugon si Antares na ang nakaharap niya sa ilalim ng Wind Thunder Continent ay walang iba kundi ang kasamang mabuting espiritu ng Diyos ng Kulog. Pagkatapos, tanong ng bida kung sino sa kanilang dalawa ang mas malakas, walang alinlangang sumagot si Antares. Anong klaseng tanong yan? Siyempre ako ang mas malakas. Samantala, sa ibang parte ng mundo, lumipat ang eksena sa bakuran ni Old Bai. Sabay na nagbubulay-bulay sina Old Bai at Old Meng, at makapangyarihang gintong enerhiya ang bumubulusok mula sa kanilang mga katawan. Sa di kalayuan, pinagmamasdan sila ng ikatlong master ng bida at sinabing ang ika-76 na antas ang tunay na simula ng paghawak sa mga batas, at kapag nakapagpahinga na sila, lalong tataas ang lakas ng Shanxia Empire at ng sangkatauhan. Habang sinasabi ito, isang nakakasilaw na gintong liwanag ang pumutok mula kina Old Bai at Old Meng at direktang tumago sa langit, nagpapakawala ng napakalakas na enerhiya sa buong lugar. Sobrang bigat ng presyon kaya kahit ang malalayong matatanda ay nakaramdam at nagulat, na kinilalang matagumpay na nakapagpahinga sina matandang Meng at matandang Bai. Sa ibang lugar, naramdaman din ng ibang matatanda ang parehong enerhiya at sinabing sa wakas ay nagawa na nina Bai at Meng ang hakbang na yun, at ang sangkatauhan ay pumasok na sa bagong panahon. Tumingin si Old Bai sa kanyang enerhiya at malakas na tumawa. Sinabing sa wakas ay nagtagumpay siya at salamat kay Lin kaya mabilis silang nakaabot sa ika-76 na antas. Si Old Meng naman, habang tinitingnan ang kanyang pahinga, seryosong sinabi na tunay nga si Lin na pagpapala ng sangkatauhan, may bigat ang kanyang boses, tila kinikilala ang pagbabagong darating para sa lahat. Pagkatapos nito, bumalik ang kwento sa ating bida, na nakarating na sa kabundukan ng Kunlun. Sumusulong siya sa mga taluktok habang sinasabing pagkatapos makipaghiwalay kay Antares, oras na upang tapusin ang huling bahagi ng dungeon. Matatag ang kanyang mga hakbang kahit na napakalakas ng hangin sa paligid. Napakalakas ng hangin kaya kahit isang pangkat ng mga propesyonal na tao ay nahihirapang sumulong, at ilan sa kanila ay halos tanggayan na. Sa gitna ng kaguluhang ito, may isa sa kanila ang biglang nakapansin sa bida na mag-isang naglalakad at nagulat na sinabi kung siya raw ba ay mag-isa lamang na naglilinis ng final dungeon. Napatingin ang kanyang mga kasama at napagtanto kung sino ito, at seryosong napansin ang nag-iisang figurang iyon. Nagpatuloy ang bida ng walang tigil at narating ang huling dungeon ng Kunlun Shrine, tahimik siyang tumayo sa harap nito at sinabing sa wakas ay nakarating na siya.
Sa kanyang likuran, naabot din ng parehong grupo ang pasukan, habang humihingal pa, ngunit bago pa sila makapag-react, agad na na-teleport ang bida sa loob ng dungeon at naglaho sa harap ng kanilang mga mata. Pinagmamasdan ito ng grupo habang nakatayong natigilan at sinabing gaya ng inaasahan nila, yun nga si General Lin Moyo. Sa sandaling pumasok ang bida sa dungeon, agad niya itong sinimulang linisin. Itinuon niya ang kanyang pandama at nadama ang mga elemental spirit sa loob. Tahimik niyang sinabing sa 4 na direksyon ng mga eroplano, bawat isa ay binabantayan ng elemental spirit. Naramdaman niya ang presensya ng level 78 Fire Commander. Sinabi niyang ang unang yugto ng dungeon ay ang paglipol sa mga elemental commander na ito. Walang alinlangan, tinawag ng bida ang kanyang Headless Horseman at inutusang lumabas at salakayin ang Fire Commander. Sa sandaling lumitaw ang Headless Horseman, sumugod ito ng buong bilis gamit ang kanyang kakayahan. Sa isang mapaminsalang suntok, winasak nito ang Fire Commander at nagmamadaling dumaan. Habang nalipol ang kalaban, mahinahong sinabi ng bida na gaya ng kanyang inaasahan, ang mga halimaw dito ay hindi nabanta sa kanya. Sa sandaling yun, may lumabas na system notification sa harap ng bida na nagsasabing tinalo niya ang isang level 78 Fire Commander at nakakuha ng 32 milyong experience points, kasama ang isang Fire Key. Nang makita ang Fire Key, mabilis itong sinunggaban ng bida at ngumiti, sinabing oras na upang kolektahin ang lahat ng 4 na susi, at agad na inutusan ang Headless Horseman na sumulong. Lumipas ang oras, at lumipat ang eksena sa puntong nakuha na ng bida ang lahat ng 4 na susi, matapos niyang puksain ang bawat elemental spirit sa dungeon. Tiningnan niya ang mga susi sa kanyang kamay at sinabing tila maaari na siyang pumasok sa susunod na yugto. Habang sinasabi ito, itinabi niya ang mga ito at nagpatuloy ng walang pag-aalinlangan. Di nagtagal, dumating ang bida ng diretso sa tapat ng Kunlun Divine Palace. Nang makita ang napakalaking estruktura, bahagya siyang nalito at bulong kung ito na nga ba ang tunay na Kunlun Divine Palace. Naglakad siya patungo sa pangunahing pinto, kung saan napansin niya ang mga ukit na tila bagay sa isang bagay. Napagtanto niyang para ito sa mga susi, walang sinayang na oras ang bida, kinuha niya ang elemental keys at inilagay sa mga ukit, sinabing ang pagpasok ng mga ito ay dapat sapat na. At sa sandaling magkasya ang mga susi, nagsimulang bumukas ang malaking pinto. Dahan-daang tuluyang nabuksan ang pinto, at habang bumubukas ito, agad na napako ang tingin ng bida sa isang nakapirming nilalang sa loob, na nagparamdam sa kanya ng bahagyang kaba. Ang yelong bumabalot sa katawan ng nilalang ay nagsimulang pumutok at magwatak-watak, ipinakita ang kumikinang na mga mata. Sa loob ng ilang sandali, nabasag ang lahat ng yelo habang ibinuka ng nilalang ang kanyang mga pakpak at bumantong hiyaw ng malakas, nakatayo sa harap ng bida ang Kunlun Giant Eagle, isang world-class boss na may level 85, taglay ang lakas na 1,000,000, liksi na 1,200,000, espiritu na 800,000, at konstitusyon na 1,200,000. Ang katatakutan na ito ay kayang gumamit ng malalakas na elemental na pag-atake at nagtataglay ng mga katangiang immune sa apoy, hangin, tubig, at kidlat.